na taon-taon ay ating kinukonsulta. Okay? May libro siya, yung Astro Time 2010, Mr. Resty Santiago. Hi, Resty. Magandang gabi. Magandang gabi, Carl and Chinky. Magandang gabi po. Okay, Resty, tuwing na lang ganitong part of the year, guest ka namin. Oo nga. Oo. Parang flavor of the year. Alam mo, Chinky, pinadala niya ako ng libro in advance. Nagbabasa ako on the way. Ang napakaganda sa librong sinabi niya, nakasulat dito kung ano yung forecast niya of 2009. Wow! Yung forecast niya in 2009, tinapatan niya yon ng headline for the day. Ano yung headline? Yung kung ano yung headline ng news for that day, alam niyo kung bakit? Pinatutunayan nun kung anong effect, anong nangyari nung kanyang prediction na nilaunch nga na niyo nung December 2008. Nangyari, maraming nangyari. Sasample lang kita. Noong February 2009, ang forecast niya dun sa kanyang libro na 2009 ay there can be a possibility of an earthquake. Ano ang nasa news nung February 23? Earthquake strikes between Indonesia, RP, Inquirer.net. Nakalagay doon. Tapos may mga nakalagay pa yan, may mga yung economics, especially. Kaya lang gusto ko dito kay Resty, magaling siya doon sa larangan ng economics. Ayoko ng astrology na love life lang. Oo. Gusto ko yung may economic ang significance. Anong mga highlights? Ikaw bilang isang astrologer, Resty, ano yung natuwa kang na-predict mo or nasulat sa libro mo noong 2009? Well, actually, hindi nakakatuwa. Okay, sige. Doon muna sa positive. Wag mo na yung lagi negative. Gusto ko na, alam mo naman, radyo negosyo to. Puro positive to. Actually, ang pinakamaganda nga, dahil, at mapuprove din natin na talagang astrology works, no? Ang pinakamaganda yung sinabi natin last year na mga businesses that will do well in 2009. Naka-record dyan. Ano yun? Yung BPO, ICT in general. Okay, alright. Tapos, banks. Okay. At, and mining, ano. Alright. So, although ito, syempre, ito yung mga the big businesses. The big businesses. But the news proved na ito yung mga malalaki talagang, malaki mga naging profit ng mga companies, mga banking companies. At dahil yung gold tumaas into an all-time high, okay. So naturally, the mining companies also did well. Pero isa small, yung mga ibang minor na small businesses, ano yung mga sinabi mo last year? Last year, yung mga computer-related, computer repair, telecoms. Ang nakakatuwa dito sa, Chinky, yun nga yung per month na nakasulat dun sa libro niya, which binerify ko rin kasi binigyan niya ako last year. Yun nga yung headline on a particular newspaper na sinight pa niya dito sa kanyang libro. Na nung sinabi niya yung araw na yung ganito yung kanyang prediction based on his reading of astrology, documented. Hindi naman on the day. For the month. For the month, specifically for the month. Pumasok nga siya. Like every month may mga forecast siya. Tapos nakalagay ano yung nasa news nung panahong yon. Oo. So, sabihin natin coincidence para sa mga doubtful Thomases. Pero tawagin nating the scientific astrology sa iba. Ano ba pagkakaiba ng astrology mo sa astrology na alam ng iba? Yung karaniwan kasi is yung iba psychic, no? And then they claim to be astrologers. Then, although they use astrological symbolisms. Pero pag sinabi kasi ng astrology, it's a science. You have to study it. No? You have to talaga mahabang pag-aaral yan. Saan ka nag-aral? I took some courses sa mga US. Madami actually. No? US and UK learning institutions on astrology. Iba-ibang kinds of astrology. I studied financial astrology. Ano yung nag-interest na talagang mag-aral ng ano na ito? Well, siguro, parang nakatulong din sa akin kasi nung bata ako, no? When sabihin natin medyo may hinahanap ka, may mga questions ka sa buhay. No? When I was young, let's see, actually nung mga panahon, mga around 19 years old. No? So mayroon akong question kung ano yung gagawin ko sa buhay ko. And then yung astrology ay nagbigay ng guidance. Guidance. Ang maganda dito sa book niya, Chinky, halimbawa yung January 2010, meron siyang nakalagay na yung may guide. Ito yung magandang oras, ito yung hindi magandang oras, meron siyang ganon. For a particular. Tama sa mga nagdinegosyo talaga. Kaya talagang astro time, meron nakalagay na huwag kang magsasign ng contract for that time. This is the best time to start something. Ito yung period na huwag kang mag-i-start ng something. Okay, maganda yan. Interesting, di po ba? Kaya mag-text na kayo. Sa unang